Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-TH in abroad, mga OFWs, saan mga sulok ng mundo, kayo ay mga superheroes. At sa ating mga ka-TH dyan sa the Middle East, sana ay nasa mabuting kalagayan nawa ang inyong pamumuhay dyan. Alright, so ang ating episode ngayon ay tungkol sa isa na namang tinatawag na colonial gold. Historical gold ito ng ating mga ninuno, dated 16 to 17th century ang mga ginto na ito. Ang ating featured ngayon ay ang tinatawag na Caracas na parang pulsera siya. Tingnan. So ito yan. Ayon sa nagbenta nito ay nahukay ng kanyang lula dito sa Mindanao at ngayon ay dinala niya sa pawn shop ni Bustoyo para ibenta ito, baka sakaling malaki ang kanyang makuhang pera. Katotohanan ay napakalaki dahil mayroong additional na historical value maliban sa per gramo na halaga ng gintong ito. So narito ang tagpo sa opisina ni Bustoyo, atin panuorin. Ngayon, ano naman ang sinadya mo? Bakit ka napapunta dito? Nandito. Kaya Uy! nahukay pa ito ng lola ko. Galing pa ito ng Mindanao. Alam mo ba na ang Caracas ay isang uri ng pre-kolonyal na alahas sa Pilipinas? Isang gintong pulseras na may mga matutulis na disenyo. Karaniwan itong isinusuong ng mga dato o mandirigma bilang simbolo ng kapangyarihan at proteksyon. Ang Caracas at iba pang alahas sa pre-kolonyal na panahon ay may malalim na kultural at spiritual na kahulugan at nagsisilbing tanda ng katayuan at yaman ng may-ari. At ngayon, may nagbebenta sa PPS Stars ng pre-colonial na Caracas. Tingnan natin kung anong karat. Ready mo si Arman, ha? Tingnan natin kung anong karat. So, yan. Ang karat niya is 17 karat. One thing to check if yung ganyan is original na pre-colonial is kailangan meron mga iba't iba like copper, silver, hindi lang siya puro. Kasi that time, dapat nga meron pa yung iron eh. So yun yung sa pagkakaalam ko lang, iba may iron. Kasi that time, hindi pa ganun kapino yung gumagawa ng mga alahas. So napapasama siya ng mga ibang metal elements. Alright? So 17 karat. So timbangin natin. Ready na tayo. Siyempre, prepare na lagi tayo dito. 25.27. Alright, tingnan natin sa cellphone. So gold value, it's around 184,000. Malaki din. Oo, pero yung history value naman. Yeah. Okay, so magkano nga ba ang history value na idagdag sa halaga gramo per gramo nitong ginto? Okay, so sa alam ko ay merong 20% mahigit o 20% pataas na idagdag dyan ng historical value. Kasi yan nga ay 15 to 16th century na ginto. Sobrang antique na yan. Hindi lang yan ginto, kundi sobrang historical, sobrang antique. At wala ka nang makitang katulad niyan. Merong kaparehong period of time, pero hindi parehong disenyo. Kasi hindi sila nag-mass production noon, walang mass production. Talagang kinakamay ang paggawa ng mga pulseras o mga alahas na ito noong kapanahon na ng ating mga ninuno. Yan ang panahon ni Lapu-Lapu. Yun yung ating kuna ng time period. Yung panahon ni Lapu-Lapu ay 15th century papasok ng 16th century AD. Okay, balik tayo kay Bustoyo sa kanyang shop. Diyan tayo papasok, tawagin natin si Sir Arman Dimaranan. Okay na, tawagin natin. Okay, Sir Arman, hindi ko mas record. Sir Arman, sa ating expert. Nandito si Ma'am Mark, ayan, no? Kilala mo ba yan? Si Petit Queen. Hello po. So,
may dinala siya dito na pre-colonial. Ano masasabi mo? Caracas. Caracas. Alright. So, ang timbang niya ay 25 grams, tapos 17.38 karat. So, parang 16 karat or 17 karat, ganun na naglalaro. So, sa gold value, na-calculate ko sa spot price, mga nasa 180,000. Pero before tayo syempre magbigay ng presyo sa kanya, ano ba to? Itong sinasabi mong Caracas, pre-colonial? Yes, this is a pre-colonial jewelry. I mean, kapag dumating yung sila, may influensya nila tayo ng mga kanilang tradisyon, kanilang mga pag-uugali. May sarili na tayong disenyo ng mga alahas. Alright. Doon. Tawag dyan, Caracas. Caracas. So, paano natin to i-appraise? Usually, ang pag-appraise naman ng mga pre-colonial jewelry, gold value plus 20% or less ng total amount. Okay. So, may additional na 20% on premium. Alright. So, ito ba maganda? Is it collectible item? It is. Ayan. Napakagalang na meron yan. Napakadalang. Okay. Maraming salamat, Sir Arman Dimaranan. Ayan, thank you very much. And Sir Arman Dimaranan. Salamat. Thank you. Okay. So mag-add tayo ng plus 20%. So that is, tingnan natin ha. Times 184 then. It's 110. Plus 184 for 71. Ha? 721. Alright. So, tingin ko, pwede ko itong bilhin ng mga 220,000. 20? To 30? Uy, 230. Ang bilis nitong 230. Galing pa yung Mindanao. Sa tingin ko, Yeah. pagka sinabi ko 225, baka ibigay ito. Yung magkano lang. 225. 226. Okay na yan. 226, okay na. Sure. Maraming Thank you so salamat, much. Sir Mark. Alright, napakagandang deal na nangyari ngayon sa opisina ni Boss Toyo sa kanyang pawn shop dahil 226,000 out from nahukay lamang. Diba? Walang puhunan, kundi medyo matagal lang na tinago ng lula nitong nagdala dyan sa pawn shop ni Boss Toyo. Kaya walang puhunan, ibig sabihin sulit na sulit ang pagkabenta nito dahil hindi nga ito binili. Ito'y aksidenteng nahukay ng kanyang lula dito sa Mindanao. Kaya taga Mindanao, mga brothers and sisters in treasure hunting sa Mindanao, kapag nakapulot kayo ng ganito na mga itsura na parang crude ang paggagawa, di ba? Hindi ganong pino, pero kakaibang klaseng alahas kasi ang ginto ay hindi yan na tarnish, hindi yan nag-iba ng kulay sa tagal ng panahon, ay ganun pa rin na kulay talaga siya. Noong panahon na ginawa siya hanggang sa ngayon, walang nagbago. It never tarnish even 0.0% na pagbago ng kulay. Ay wala talaga. Talagang ginto ay ginto, mga ka-TH. Kaya kung meron kayo niyan, ay well, it's up to you kung dalhin nyo sa Museum of the Philippines o kay Boss Toyo. Pero karamihan dinala nila kay Boss Toyo kasi madali ang transaksyon. Doon kasi sa ating mga museum ay kailangan pagawa pa ng papeles, mayroon pang mga interview, di ba mga kababayan? Kaya kung magmamadali kayo, of course, Boss Toyo na. Kasi bibilin naman talaga yan sa saktong halaga, gramo per gramo, plus a little bit of 20% additional para sa kanyang historical value. Alright, maraming salamat kay Boss Toyo para sa ating nahiram na video para may bahagi din natin sa ating mga ka-TH na meron palang mga ginto na hindi Yamashita treasures kundi treasures ng ating mga ninuno. Alright, sa aking magpaalam, maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang at sa aking avid followers. Ko'y lahat ay bilib at saludo sa inyo. Ingat ang lahat at hanggang sa muli. Paalam.